Campbell River is one of the fast-rising and currently trending camping spots na dinadayo ng mga nature lovers at adventure seekers. Dito sa Campbell River, makikita mo yung clear river, fresh air at peaceful surroundings na perfect para sa camping, bonding at quick escape from city life. Simple lang pero solid na experience. Kaya patok na patok ito ngayon sa mga naghahanap ng underrated nature getaway. Sa mismong pag-alis pa lang namin ng 8 AM mula sa bahay sa Taytay Rizal noong Sunday, May 17, 2026, papunta sa Campbell River, ramdam na agad namin yung unti-unting paggaan ng pakiramdam. Habang papalayo kami sa ingay ng syudad, napapalitan naman ito ng tahimik na paligid, preskong hangin at tanawing puro puno at kalikasan. Parang habang bumabiyahe kami, unti-unti ring nawawala yung pagod at stress. Habang papunta kami sa mismong campsite, medyo naging challenging din yung biyahe namin. Paakyat at pababa ng bundok dahil binaybay namin yung halos 6 kilometers na rough road. Kung mapapansin nyo, sobrang daming loose rocks na nadadaanan dito. Kaya kailangan talagang dahan-dahan at focus sa pagmamaneho. May mga pagkakataon na ramdam mo yung lubak at hirap ng daanan. Pero parte pa rin yon ng adventure namin. Buti na lang, sa bandang gitna ng biyahe namin, may nadaanan kaming sementadong kalsada. Kaya kahit papaano, nakapagpahinga rin kami bago ulit harapin yung rough road. Pagkatapos ng sementadong daan, may nadaanan din kaming maliit na tindahan, kung saan sandali kaming huminto. Parang last stop na rin siya bago muling tahakin yung sinasabi ng karamihan na halos 2 kilometers na extreme rough road bago makarating sa Campwell. Doon mo talaga mararamdaman yung totoong off-road experience dahil mas rocky at mas challenging yung daan. Pero habang papalapit kami, mas na-excite rin kami makita yung lugar. Pagkatapos ng mahabang biyahe, nakarating kami ng 11 AM at agad naming naramdaman yung pagbabago ng atmosphere. Unang bumungad yung tunog ng umaagos na ilog at malamig na simoy ng hangin. Yung tipong mapapahinto ka muna sandali para namnamin yung sobrang peaceful na paligid. At siya nga pala, pagdating namin doon, sinalubong kami ng fresh na buko na sobrang nakaka-refresh lalo na after ng mahabang biyahe. Parang instant energy at pampawala ng pagod habang ini-enjoy namin yung malamig at nature na inumin. Naghanap muna kami ng magandang spot kung saan namin pwedeng itayo yung tent at canopy. Gusto namin yung lugar na malapit sa ilog pero presko pa rin at maayos yung pwesto para relaxing talaga. Diyan? Di yung dulo. Nalala mo yung pinuntahan doon? Ganda oh. Adab! Hi! Happy birthday! Pakita ko lang yung setup namin. Bali, sa side bag na to, dito nakalagay yung mga ilaw namin. Ito nakalagay yung chair. Kabila. Ito naman yung tent. Sa kabilang bag, ito naman yung gamit sa panluto. Ayan. So ito, syempre, yung mga damit. Habang nagsisetup kami, sobrang satisfying ng paligid. Pure nature lang, tahimik at ramdam mo talaga yung calmness ng lugar. Pagkatapos namin mag-setup yung tent at canopy, diretso na agad kami sa pagligo sa ilog dahil sobrang excited na kami. Ang sarap sa pakiramdam, lalo na't sobrang linaw at lamig ng tubig. Parang instant tanggal pagod. Ito, umidlip muna kami saglit para makapagpahinga matapos ang mahabang biyahe. Sandaling pahinga lang pero sobrang sarap sa pakiramdam. Lalo na at naririnig mo rin yung mahinang agos ng ilog habang nagpapahinga. Pagkagising namin, nagluto kami at nag-ihaw ng lempo na maaga nang inihanda at minarinig ng napakagandang misis ko. Sobrang sarap ng amoy habang iniihaw namin sa gitna ng tahimik na kalikasan. Perfect na bonding moment sana sa trip na to. Sayang lang at nag-corrupt yung video clip kaya hindi na na-include sa video na to. Habang tumatagal kami, napansin din namin na kinakapos na kami sa water. Kaya imbes na kami ay pumunta sa tindahan, pinakausapan na lang namin si Kuya Ramel, yung bantay sa Campwell,
para siya na rin ang bumili para sa amin. Buti na lang, mabait siya at inasikaso niya kami. Kasi limitado rin yung mabibili sa maliit na tindahan nila doon. Isa sa pinaka-memorable sa trip na to, kami lang talaga ang nag-camp sa buong campsite nung araw na yun. Sobrang peaceful at private na experience. Parang buong lugar ay para lang sa amin. Walang ibang campers, walang ingay, puro kalikasan lang at katahimikan. Napagdesisyonan namin na mag-camp dito sa Camphor River dahil gusto naming i-celebrate yung birthday ko sa isang simple pero meaningful na paraan. Malayo sa gulo ng city at napapalibutan ng nature. Habang papalubog na yung araw, mas naging maganda palalo yung paligid. Ang sarap lang maupo at pagmasdan ng nature habang unti-unting dumidilim ang langit. Simpleng salubong ng birthday habang nasa gitna ng kalikasan. May bonfire, glow at tahimik na paligid. Bandang alas 7 ng gabi, napagdesisyonan din naming bumaba sa mismong river. May kwento kasi na may nahuhuling crabs doon, kaya dala namin yung mga headlamp namin ni Mrs. Medyo adventurous yung vibe. Madilim na paligid, ilaw lang ng headlamp at tunog ng agos ng ilog habang nag-iikot kami sa tabing tubig. Sa kasamaang palad, wala kaming nahuli dahil nagdalawang isip din kaming maglublob, sumuong ng malalim sa ilog. Hindi rin namin kabisado yung lalim at daloy ng tubig, kaya mas pinili naming maging maingat kaysa sumugal. Buti na lang, may mga solar lights sa campsite, kaya kahit papaano, nagkaroon ng ambient lighting sa paligid. Kasi kung umasa lang kami sa headlamp at flashlight, sobrang dilim talaga lalo na't new moon pa nung gabing yon. Halos pitch black ang paligid. Nagising kami ng 3 AM. Tahimik ang paligid at gumagana pa rin yung fan. Parang tuloy lang yung ginhawa hanggang umaga at umabot pa hanggang pag sa uwi namin. Based sa weather forecast, uulan sana sa area ng Campwell noong araw na yon. Pero sobrang swerte namin kasi hindi umulan kahit isang patak. Malaking bagay na yun kasi mas na-enjoy namin yung buong camping experience at mas naging smooth at safe yung gabi at pag-uwi namin. Alam naming swerte rin yun, parang timing na sinabayan kami ng panahon para makauwi kami ng maayos at ligtas. Dala ang good memories at hindi na basa o naistorbo ng ulan. At habang pauwi kami, hindi lang videos at pictures yung dala namin, kundi pati magandang memories. Sa mga magka-camping dito next, itong bato na to, ito yung nakatulong sa struggle ko. Ito ko ilalagay, sana magamit nyo rin.